Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinaalahanang manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Ngayon po ay kapitong araw ng ating Misa de Gallo. Ang tema ng ating pagdiriwang ay Dakila ang ginawa ng Diyos para sa atin. Ang paksa sa araw na ito ay utang na loob sa Diyos para sa mga kamanghaang ginawa ng Panginoon, di lamang para kay Mariang kabanal-banalan, kundi para rin sa ating pamayanan at bawat isa sa atin. Kahanga-hanga ang pusong nagpapasalamat, ang pusong nakababatid na ang lahat ay grasya at marunong magpasalamat sa Panginoong bukal ng lahat ng pagpapala. Kasama ng mahal na ina, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang ginawa para kay Maria at para sa atin. Gayon din, pasalamatan natin ang lahat ng gumawa ng mabuti sa atin sa pamamagitan ng pagdarasal para sa kanilang mga pangangailangan at kahilingan. Tulutang ang ating dalangin ng pasasalamat sa pagdiriwang ngayon ng Eucharistia ay siya nating maging paunang pamaskong handog sa kanila. Magsitayo po ang lahat at ating simulan ang banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya at kapayapang buhat sa ating Diyos Ama, Panginoong Hesukristo at Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin.
Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinagpala ka namin. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na kapanganakan, ikaw ay nanirahan sa amin. Panginoong Jesucristo, kami ay nagagalak sa iyong pagdating sa amin. Nagpapasalamat kami kina Jose at Maria sa pagbubukas ng kanilang mga puso at pag-aalay ng kanilang buhay sa Diyos, habang nakikibahagi sila sa kanilang planong kaligtasan. Sa pagsisimula mo sa iyong paglalakbay sa lupa bilang tao, naway matuto kami sa pamamagitan ng iyong halimbawa, habang inaasam namin ang isang makabuluhang buhay. Amen. Mga kapatid, pinuspos tayo ng Diyos ng kanyang pagpapala. Paano tayong tumutugon sa kanyang taus-pusong pagmamahal? Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang puso ni Ana dahil sa tinanggap niyang kaloob na sanggol na lalaki, ang pag-aalay niya sa bata sa Diyos at ang imno ng pasasalamat sa salmong tugunan ay nagbabadya ng pagpapakilala sa pagpapasalamat ni Maria sa Panginoon sa kaniyang Magnificat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak. At ito po ang binigay niya sa akin. Kaya naman po, ako'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu
dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nililingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. My dear brothers and sisters, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Father. Palagpakan natin ang Panginoon. Tatlong tulog na lang at Pasko na. 7 araw na tayong kulang sa tulog dahil sa pagising sa madaling araw upang ipanalangin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Kaya nga itong panahon, marami na nagsasimba dahil may special intentions, nga maybe special wishes, dreams and plans. Kaya nga nagsasimba tayo kahit madaling araw. Pagpapuri sa Diyos, at salamat sa Diyos. Thank God, praise the Lord. Ito medyo nawawala na ito sa atin. Madalas lumalapit man tayo sa Diyos dahil sa may hihingin tayo sa Kanya. At iba ay lumalapit sa Diyos para sila ay swertehin sa buhay o ayaw nila na sila ay gabaan. Sino po ganito? Marami sa atin. So, ilang araw na tayong nagsimbang gabi ngayon, 7, but maybe some of us 7, 5, 2, 3 nga. Pero ang tanong ay, bakit na ba po tayo nagsisimba? Kahit madaling araw, kahit madilim, minsan mambo, narumulan, pero nagsisimba pa tayo. Bakit po tayo nagsisimba, mga kapatid? Kasi may hinihingi po ba tayo? It's okay lang, It's okay, it's not, hindi na masama. Okay naman yan. At least kinikilala natin nga siya ang pinanggalingan ng lahat ng kabutihan. Pero sana nagsisimba din tayo dahil sa tayo ay nagpasalamat at pinupuri natin siya. Ilan ba sa atin ang lumalapit sa Diyos upang siya ay purihin at pasalamatan? Ano ba ang laman ng inyong panalangin sa tuwing kayo ay nagdarasal? Ngayon, ang 7 araw ng ating Novena de Gallio, ay ang tema ay pasasalamat. Thanksgiving. Sa unang pagbasa ay narinig natin nagpasalamat si Hana sa pagbibigay ni Yahweh sa kanya ng anak na si Samuel. At bilang utang na loob ay inihandog niya si Samuel sa templo upang maglingkod. Because we have been reflecting, ang mga anak, yan ang pinakamahalagang regalo sa pamilya. So tinanggap ni Hana, kaya nga bumalik siya sa templo upang pagpasalamat sa Panginoon. At sa Ebanghelyo man ay punong-punong ng kagalakan na ipinahayag ni Maria ang kanyang pasasalamat sa Diyos sa kanyang Magnificat.
Ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon. Ito ay awit ng isang nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng mabubuting ginawa sa kanya ng Diyos na pawang sorpresa at di inasahan. Because she received beyond her expectation, her imaginations, the blessings for her, for Elizabeth, and also for the world. So, my dear brothers and sisters, sa ating buhay ay napakadaling magpasalamat sa Diyos hanggang mabuti ang mga kaganapan natin. Madaling magsabi ng praise God, thank you Lord, kapag na-promote ka sa trabaho, kapag nanalo ka sa loto. Sino po dito na nanalo? So, kapag napapasa ka sa board exam, etc. No? Pero subukan mong nag-praise the Lord kapag nasunugan ka ng bahay, kapag naglugi ka sa negosyo, kapag iniwan ka ng kasintahan mo, lalo na mga bata, mga kabataan, no? So, hirap, di ba? Hirap, no, sa atin nga pagpasalamat sa mga crisis natin, sa mga problema, no? When sometimes someone dies, or sometimes we are going through crisis, pain, brokenness, struggles. It's very difficult, hard to say, thank you, Lord, for these all things. So, mga kapatid, dapat natin pasalamatan ng Panginoon sa mga maganda at maging sa mga di kaya-kayang pangyayari sa ating buhay. Praise the Lord, no? Always. Thank God. Always, my dear brothers and sisters. Because every day we have been receiving lot of blessings. Nga maganda at maging habang papalapit ang Pasko at matatapos na ang taong mismo, saglit tayong tumigil ngayon para bilangin ang ating mga biyaya. Count the blessings. Count the blessings, my dear brothers and sisters. Sapat na ang pagreklamo. Maaring hindi mo gusto ang inyong buhay tulad ngayon. Marahil hindi mo nakamit ang iyong mga target sa taong ito. O marahil ay wala kang sapat na pera tulad ng inasahan mo. Ngunit ikaw ay maraming mga pagpapala sa inyong buhay. So mga kapatid, ang tanong ay, naniniwala ba kayo nga kayo ay pinagpala? Sino po dito nga naniniwala nga kayo ay pinagpala? Palapakan natin yung mga naniniwala nga you are blessed and you have received so many blessings. Sino po dito nga naniniwala? Meron? Palapakan natin yung mga salamat sa Diyos. No, marami sa atin nga naniniwala. Kahit hindi na perfecto, kahit hindi na nga our life is not going according to our plans, our wishes, but still, no, we are grateful dahil marami ang mga pagpapala sa buhay natin. So, ang pinakamalaking regalo ay regalo ng buhay. Kaya kanina, no, madaling araw, someone message me, Father, please pray for this person kasi today's birthday. No, imagine, no, ito, di ba? Kasi ang buhay, pinakamahalagang regalo. Kahit marami nang dinaran natin ngayong taon, kahit marami namang challenges, problems, sickness, but nandito pa tayo. No, madaling araw, nandito pa tayo sa simbahan, sa harapan ng Diyos. No nga, kaya nga, itong isang malaking regalo, ang buhay. Then, pangalawa, sa biyaya ng pamilya na meron tayo. Hindi man perpekto ang ating pamilya, subalit ito ang the best na ibinigay ng Diyos sa atin, para sa ating lahat. Yes, walang perpektong pamilya, walang perpektong magulang, mga anak, magkapatid. Pero we believe this is the gift that God has given. At pangatlo ay dapat rin natin siyang pasalamatan sa biyaya ng kalikasan na patuloy na umiiral at bumubuhay sa atin. Ngunit tandaan natin na ang pasasalamat ay meron dapat na kaukulang pagbibigay. So it's good in English, no? Thanksgiving. So hindi lamang thanks, kundi may giving na dapat mangyari. No, marunong ka bang magpasalamat
Kasi sometimes we just receive, even we are not aware, no? Kaya nga baka ginagawa natin, Gini, no? Ang Diyos, ang pamilya, ang kapwa natin, ay hindi yan lamang at di marunong magpasalamat. But I'm sure we know how to thank God. Kaya nga mga kapatid, kapag nagsabi ka ng thanks sa Panginoon, dapat may giving din po. No? Salamat sa Diyos for everything. Pero hindi na sapat yan. That's only sa kalahati lang, no? Only off. May giving pa. Nga that is ang ating oras sa pamagitan ng prayer, family prayer, personal prayer, pagsimba, at also ating mga talento, no? I-share natin, no? Ibigay sa Panginoon, lalo na sa simbahan, sa ating mga kapwa, and also ating treasure, no? That we have to help the plans, projects of the church, or maybe ating mga kapwa na nangangailangan. So this is the way. That is the real being grateful. Pasalamat sa Panginoon. Hindi lamang saying, thank you Lord, and then uwi na tayo, pero may giving pa. And then, kung nagsabi ka ng thanks sa mga magulang mo, ay dapat may kasama itong pagsunod, paggalang, at pagmamahal sa inyo mga magulang. No, nga, lalo na mga kabataan, mga bata, always remember, hindi lamang thanks, pero may pagsunod, paggalang, at pagmamahal sa inyo mga magulang. Kapag nagsabi ka ng thanks sa teachers mo, ay may kasama dapat itong pagsisikap na mag-aaral ka at hindi magpapabaya sa inyong pag-aaral. Kapag nagsabi ka ng thanks sa asawa mo, ay may kasama itong pagbibigay ng katapatan sa kanya at pag-aruga sa inyong pamilya. So, my dear brothers and sisters, ibig sabihin, those who give, a grateful person knows how to share. Marunong magbahagi siya. Kasi grateful person knows how to share, because sharing is an expression of our thanksgiving. No, pagbabahagi ay isang sign of expression ng ating pasasalamat sa Panginoon, sa ating pamilya, sa ating kapwa. So, kaya nga, sa unang pagbasa, si Anna, no, she received pinakamahalagang gift, pero she brought back sa simbahan, no, sa templo. Then inandog niya, inalay niya. She told, no, Eli, no, this is my offering to God. I offer my son to God. Because she gave back. And then sa ating ebanghelyo, at the end of this Magnificat, narinig natin nga, nanatili si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. So, hindi lamang tanggap, pero she gave something. Her presence, her service to Elizabeth. No. So, my dear brothers and sisters, si Maria ay isang taong marunong magpuri at umalal. At pinatingkad pa niya ito sa pamagitan ng pagdamay sa kapwa. Hindi sinarili ni Maria ang kanyang pag-alaala at pasasalamat sa kagandang loob ng Diyos sa kanya. Sa halip, ibinahagi niya ito sa kanyang pinsan na nangangailangan ng kanyang pagdamay. So bilang Kristiyano na punong-puno ng pasasalamat, ay kailangan rin tayong magbabahagi. Ito yung bunga ng ating pasasalamat sa Diyos, ang pagbabahagi. Ibahagi nawa natin ang ating mga biyaya, saya, at lalo na ngayong panahon, ang kagalakan sa ating naranasan sa Diyos. Kung paano natin naranasan ng Diyos ito, nawalagi ang ating ibahagi. Huwag tayong maging killjoy, bakos magbahagi, pero makibahagi tayo ng kagalakan, mga at biyaya sa ating kapwang nangangailangan. So, my dear brothers and sisters, I personally also thank marami sa inyo, no, nga kahit I know marami ng pangangailangan sa pamilya ninyo, pero tinutuloy ninyo, no, ang inyong generosity and your support and your pasasalamat, no, by supporting many ways our church, our feeding program, the scholarship program, and then many are serving in the ministries, no, kahit hindi na madali, no, it is all expression
of our thanksgiving to God. No, even yung mga bata, those who are beneficiaries ng mga feeding, sometimes they come, they active. Now many are also in our choir. These are the youth we are supporting. And they are also giving back something to the church, supporting our programs, are being part of our church. And then I know also many of you supporting, lalo na ngayong panahon ng Bundle of Joy, a gift for Angel, or other projects. No? These are all expression of your faith. No? Maraming salamat po sa inyong generosity. And also the Sidad Ko Alay Ko, these also para sa projects natin. No, these all things are, of course, it's not money. No, we are not making money. No, at the end of the month, nothing will be remain. But we are grateful because we share. No, we help. No, this is expression of our faith, my dear brothers and sisters. And we don't need to be afraid that we may be poor because we are being generous. God will bless you with many more blessings that beyond our expectation, beyond our imagination. So kaya do not be afraid to share, and do not be afraid to express our faith, especially our thanksgiving to God. So maraming salamat po sa inyong lahat. For all of you, I know so many are doing secretly, silently. No, some never say the greater things, good things you're doing. So many people are helping, not only in material, hindi lamang sa pamagitan ng mga bagay sa pera, pero in service, presence, and being part of our ministries, part of the life of the church. So many of you. So please let us continue, my dear brothers and sisters. I think St. Paul said it is better to give than receive. There is joy in receiving, not only in receiving, but in giving. So, brothers and sisters, kaya katulad ni Maria, lagi natin pasalamatan at papurihan ng Diyos sa kanyang kabang loob sa atin. At ngayong Kapaskuhan, pasalamatan din ang ating pamilya. Mga tao sa paligid natin, maraming tao ang mabuti at mabait sa atin. Marami ang nagmamalasakit sa atin. So let us take time to thank them, those people sa families natin, maybe sa kapwa natin, mga friends natin. So many have been part of our journey, helping, supporting, guiding. At least let us express our gratitude not only to God but also to people, especially to your wife, mga asawa ninyo, also mga magulang, mga anak. Please thank them because I'm sure they are the greatest gift and support for all of you, for your families. Magstayo pong lahat. Mga kapatid, kahanga-hanga ang ginagawa ng Diyos, di lamang kay Maria, kundi pati na rin sa atin. Magpasalamat tayo sa Kanya at itutugon, salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Para sa kaloob, naganap na saligan ng lahat ng iba pang kaloob ng Panginoon. Magpasalamat tayo. Salamat sa iyo, Panginoon. Para sa buhay at lahat ng pagkakataong kaloob ng Diyos upang tayo maging kasangkapan ng Kanyang pag-ibig sa kapwa. Magpasalamat tayo. Salamat sa iyo, Panginoon. Para sa kaloob niyang si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas na nagbukas ng pintuan ng langit. Magpasalamat tayo. Salamat sa iyo, Panginoon. Para sa kaloob niyang simbahan at mga bunga ng kabanalang lumago roon sa loob ng maraming siglo at nagpapatuloy hanggang ngayon. Magpasalamat tayo. Salamat sa iyo, Panginoon. Para sa kaloob na salita ng Diyos na para sa atin ay bukal na kaliwanagan, tibay ng loob at kasiglahan. Magpasalamat tayo. Salamat sa iyo, Panginoon.
para sa mga kaloob na sakramento ng ating pakikipagtagpo kay Kristong muling nabuhay at pinaghahanguan ng kailangan lakas upang mamuhay alinsunod sa Ebanghelyo, magpasalamat tayo. Salamat sa iyo, Panginoon. Para sa lahat ng may malubha at permanenteng kapansanan, maging sentro nawa sila ng atensyon at pagkalinga ng lipunan. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, Panginoon. Para sa bukluran ng Matsaka, sa paghahanda natin sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus, naway mapuno ang ating pagtitipon ng pagsasalamat, pagkabukas palad, at diwa ng pagkakaisa. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, Panginoon. Para sa lahat ng pamilya sa ating bukluran, nawa ang diwa ng Adbyento ay magpatibay ng kanilang pagkakaisa at mapalalim ang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng Pasko. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, Panginoon. Ipanalangin natin ang ating mga sariling kahilingan at lahat ng kahilingan sa misang ito. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, Panginoon. Panginoong Diyos, bukal ng lahat ng buti at buhay, patuloy mo kaming pagkalooban ng iyong pagpapala. Tulutan mong kami at lahat ng aming gawan ay maging patuloy na pasasalamat sa iyong nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Sa pagpapala
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap. Ngayon, inihahayin namin ang mga alay sa iyong dambana upang sa pagdiriwang namin ito, kami ay dalisayin ng pagpapala mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Berhin Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon, pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyabit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hangang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Papa, at ni Roberto, naming Obispo, at ng Tanan Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin siyong kaliwanagan. Kaawan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa San Jose, ang esposo niya, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpapuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoong natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapaalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Ililigtas
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumarating namin tagapagligtas ng may gawang karapat-dapat para maiharap sa ikapagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paalala. Una, paalala lang po sa schedule ng mga misa bukas, December 23, Sabado. Misa de Gallo, 4:30 a.m. Wala pong misa ng 6 a.m. at 6 p.m. Simbang gabi ng 7:30 p.m. Ang ating Holy Hour mamaya ay gaganapin sa 6:00 ng gabi. May nakaantabay na pari sa mga nais magkumpisal sa gabing iyon. Ikalawa, magkakaroon po ng caroling ang ating mga religious congregations sa ating parish grounds bago at pagkatapos ng simbang gabi bukas 7:30 p.m. Ang malilikom na donation ay ipantutulong sa ating mga vocation ministry programs at pondo pantulong sa mga nagkakasakit at retired priest ng ating diocese. Ikatlo, narito po ang ilang paalala tungkol sa mga Christmas programs ng ating parokya. Para po sa Bundle of Joy, maaari na po ninyong dalhin at i-offer ang mga Noche Buena package o cash equivalent na 1,000 pesos o higit pa sa mga misa hanggang Sabado, December 23. Ang distribution po nito ay gaganapin sa December 24 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating Christmas Balls Project bilang tulong sa ating feeding program. Para naman po sa Gift for an Angel, maaari na rin pong dalhin ng inyong regalo at iabot sa mga parish young catechist sa tabi ng ating giant Christmas tree. Update po sa Edad Ko Alay Ko, tayo po ay nakalikom na ng halagang 191,371.25. Ang mga nangungunang buwan sa kasalukuyan ay ang buwan ng Disyembre at Pebrero. At ngayon, pwede na po nating ihulog ang ating mga brown envelopes para sa Edad Ko Alay Ko. Maraming salamat po sa inyong lahat for your generosity and giftedness and blessedness to our parish. May God shower more blessings on you and on your families. Please stand.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Nagagalak kayo sa maraming ipinagkaloob ng Panginoon sa inyo. Nawag gamitin ninyong lagi ang mga ito ng kalugod-lugod sa Kanya. Amen. Tulutan nawa ng Diyos na kayo'y maging laging matatag sa pananampalataya, maligaya sa pag-asa at walang pagod sa pagmamahal. Amen. Nagagalak kayo sa pagdating ng ating manunubos bilang tao. Sa kanyang maluwalhating pagbabalik, biyaan niya nawa kayo ng buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.